Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1484-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Isang anting-anting ang lumitaw sa kamay ni Alvin nang matapos siyang magsalita. Ang bilis ng 3-star Divine Strider Talisman na ito ay kapantay ng Paramount Saint Rudiment Stage. Sa tingin mo ba, Cedric, maaari mo akong salakayin dahil mayroon akong 3-star Divine Strider Talisman? Tumingin si Alvin kay Cedric habang kumpiyansa siyang ngumiti. Gayunpaman, hindi nagulat si Cedric gaya ng inaasahan ni Alvin sa kanya kapag kaharap niya ang 3-star Divine Strider Talisman. Sa sandaling ito, isang hindi magandang pakiramdam ang bumalot sa puso ni Alvin habang ito ay nanginginig. Lumitaw. Bagamat hindi niya alam kung bakit niya iyon nararamdaman, hindi siya nagdalawang isip habang sumisigaw na buhayin ang 3-star Divine Strider Talisman sa kanyang kamay. Biglang nawala ang 3-star Strider Talisman nang pumasok ang misteryosong enerhiya sa katawan ni Alvin. Biglang gumalaw si Alvin at nawala sa harap ni Cedric. Kahit na ang dambuhalang sable at higanting hayop na pinagsama-sama ni Cedric sa kanyang tunay na enerhiya ay humaharang sa daan ni Alvin, hindi sila humadlang kay Alvin nang siya ay umalis. Ito ay dahil si Cedric na ang cultivation base ay nasa Perfection Saint Rudiment Stage lamang ay hindi nakapag-react sa oras. Ang bilis ng isang tao sa Paramount Saint Rudiment Stage ay hindi isang bagay na nililibak. Gayunpaman, si Cedric ay hindi nagpakita ng gulat na ekspresyon sa kanyang mukha kahit na si Alvin ay nawala. Sa halip, itinaas niya ang kanyang braso sa bilis ng kidlat habang may lumitaw ding anting-anting sa kanyang kamay. Lumitaw. Habang sumisigaw si Cedric, nawala siya sa kanyang kinatatayuan nang mawala ang anting-anting. Natural, hindi talaga siya naglaho. Mabilis ang kanyang takbo na para bang naglaho. Alvin, sa tingin mo ba ikaw lang ang may 3-star Divine Strider Talisman? Nang bumagal si Alvin pagkatapos tumakbo sa malayo, mabilis siyang naabutan ni Cedric at lumitaw sa hindi kalayuan sa likuran niya. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Alvin nang marinig niya ang boses na nagmumula sa kanyang likuran. Si Cedric ay may 3-star Divine Strider Talisman din. Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Sa sandaling ito, wala siyang oras para malaman kung paano kayang bilhin ni Cedric ang 3-star Divine Strider Talisman. Ang kapalaran ng isang matanda sa labas ng korte ay limitado pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, hindi alam ni Alvin na maraming elder sa loob ng korte sa Moon Illumination Sect ang nagbigay ng mga pautang sa merit points. Nakahanap si Cedric ng isang elder sa loob ng korte at humiram ng 200,000 merit points. Kasama ang merit points na pag-aari niya, ginugol niya ang lahat para makabili ng 3-star Divine Strider Talisman. Si Alvin ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Kung tutuusin, ginawa niya iyon para sa malaking kapalarang taglay ni Alvin. Nakita ni Cedric si Alvin gamit ang 3-star Divine Strider Talisman noong nakikipaglaban siya kay Henderson dati. Alam din niyang ibinalik ni Henderson si Alvin bilang 3-star Divine Strider Talisman. Dahil alam niyang may 3-star Divine Strider Talisman si Alvin, ginawa niya ang lahat para mag-loan para lang makabili ng 3-star Divine Strider Talisman. Ang lahat ng iyon ay para lamang sa sandaling ito upang mapatay niya si Alvin sa isang suntok at makuha ang kanyang kapalaran. Naniniwala siya na ito ay isang kumikitang negosyo. Whoosh! Bumilis sa gulat si Alvin matapos malaman na si Cedric ay may 3-star Divine Strider Talisman din. Sa mismong sandaling ito, bahagyang pinagsisihan niya na bumagal siya ng kaunti kanina. Bumagal siya dahil akala niya ay nakatakas siya sa paningin ni Cedric. Hindi sumagi sa isip niya na magkakaroon din si Cedric ng 3-star Divine Strider Talisman. At saka, naabutan pa niya. Nang muling binilisan ni Alvin ang kanyang bilis hanggang sa limitasyon, naabutan na siya ni Cedric. Alvin, nasabi ko na sa iyo na kailangan mong mawala sa mundong ito magpakailanman mula ngayon at pasulong. Ipapadala kita sa iyong huling paglalakbay. Napangiti si Cedric nang lumitaw ang dalawang alon ng True Energy sa itaas ng kanyang ulo. Ang True Energy Consolidated Weapon at True Energy Consolidated Beast Technique ay muling lumitaw. Whoosh! Ang dambuhalang sable ay parang isang kahabaan ng seda habang umiindayog sa hangin.
Mabangis itong itinutok kay Alvin na para bang hahatulan siya nito sa kalahati. Bang! 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 Bumaba mula sa himpapawid ang dambuhalang halimaw at ibinoka ang napakalaking bibig nito habang sinisingil nito si Alvin. Lumitaw. Sabi ni Alvin sa kanyang mahinang boses habang naging solemn na ang kanyang mukha nang makita niyang umaatake si Cedric. Kasabay nito ang paglaho ng anting-anting na hawak niya sa kamay kanina. Ham! Nang marinig ni Cedric ang mga salita ni Alvin, sumimangot siya. Nakita niya ang isang layer ng gininto ang enerhiya sa katawan ni Alvin. Parang tinakpin ng gininto ang balat ng itlog si Alvin. Samantala, ang True Energy Consolidated Weapon at True Energy Consolidated Beast ay bumagsak sa gininto ang balat ng itlog at nawala. Ang gininto ang balat ng itlog, sa kabilang banda, ay ganap na buo. 3-star Golden Energy Talisman. Nang makita iyon ni Cedric, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Hindi niya inaasahan na si Alvin ay magmay-ari ng 3-star Golden Energy Talisman. Alvin, parang takot ka sa kamatayan. Hindi lang mayroon kang 3-star Divine Strider Talisman, kundi mayroon ka ring 3-star Golden Energy Talisman. Kinundi na siya ni Cedric na may mapanuksong ekspresyon sa kanyang mukha. Takot sa kamatayan. Napangiti si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Cedric. I guess that means you're not afraid of death. Ayaw mo ba akong patayin? Nandito lang ako. Isang layer ng depensa ang mabubuo sa katawan ng isang tao sa sandaling ma-activate ang 3-star Golden Energy Talisman. Ang kakayahan sa pagtatanggol ay kapantay ng depensa ng isang Paramount Saint Rudiment Stage na powerhouse. Katulad ng 3-star Divine Strider Talismans, tatagal ito ng 15 minuto. Si Cedric na isang Perfection Saint Rudiment Stage na martial artist ay hindi makakasira sa isang Paramount Saint Rudiment Stage na depensa. Alvin, itigil mo na ang pagiging suplado. Lalong naging solemn na ang mukha ni Cedric, kapag nawala ang epekto nitong 3-star Golden Energy Talisman pagkatapos ng 15 minuto, magiging isda ka sa chopping board ko, at magagawa ko ang lahat ng gusto ko sa iyo. Mawawala rin ang epekto ng 3-star Divine Strider Talisman mo bago iyon. Tingnan natin. Tahimik na sinulyapan ni Alvin si Cedric at pagkatapos ay bumagal. Tuluyan na siyang tumigil sa paggalaw. Samantala, sumunod naman si Cedric at huminto sa kinaroroonan ni Alvin. Natural, alam niya kung ano ang iniisip ni Alvin. Naisip siguro ni Alvin dahil hindi niya siya matatakasan, magiging walang saysay para sa kanya na gamitin ang 3-star Divine Strider Talisman. Huminto siya dahil magiging pareho din ang resulta sa huli. Dapat sabihin na ang puso ni Cedric ay dumudugo sa sandaling ito. Ang 3-star Divine Strider Talisman na ginastos niya ng 300,000 merit points ay nawala makalipas ang ilang sandali. Gayunpaman, agad niyang ibinasura ito nang maalala niya ang napakalaking kapalaran na taglay ni Alvin. Sa kanyang opinyon, sa sandaling namatay si Alvin, ang milyon-milyong merit points na pag-aari ni Alvin ay pag-aari niya. Sa oras na iyon, hindi ba siya makakabili ng 3-star Divine Strider Talismans kahit kailan niya gusto? Samantala, si Alvin ay nakatayo sa kanyang kinatatayuan habang tinitingnan niya si Cedric ng mahinahon habang ang mga gintong balat ng itlog ay nakapalibot sa kanya. Si Cedric ay nakatingin din kay Alvin. Hinihintay niya ang sandaling mawala ang epekto ng 3-star Golden Energy Talisman sa katawan ni Alvin. Sa oras na iyon, mailalabas niya ang kanyang kapangyarihan. Hindi siya makapaghintay na patayin si Alvin sa isang suntok. Ito ay isang kakaibang larawan. Si Alvin at Cedric ay nakatayong hindi gumagalaw ng hindi umaatake habang sila ay nakatitig sa isa't isa. Lumipas ang oras ng tahimik. Malapit na ang 15 minuto mula nang i-activate ni Alvin ang 3-star Golden Energy Talisman. Unang nawala ang epekto ng 3-star Divine Strider Talisman ni Alvin. Kasunod nito, nawala rin ang epekto ng 3-star Divine Strider Talisman kay Cedric. Cedric, sa palagay ko nawala na ang epekto ng 3-star Divine Strider Talisman sa iyo. Biglang tanong ni Alvin, binasag ang katahimikan. Paano kung nawala ang epekto nito? Ang aking 3-star Divine Strider na nawawala ng epekto ay nangangahulugan na ang 3-star Golden Energy Talisman sa iyo ay malapit nang mawala.
Sa sandaling mawala ang iyong 3-star Golden Energy Talisman ay sa oras na mamatay ka. Nakangiting sabi ni Cedric. Cedric, sobrang curious ako. Saan ka nakakuha ng napakaraming merit points para makabili ng 3-star Divine Strider Talisman? Dahil natalo ka sa akin ng mahigit 300,000 merit points dati, hindi ka dapat magkaroon ng sapat na merit points para makabili ng 3-star Divine Strider Talisman. Tanong ni Alvin. Isang mahinang panunuya lamang ang isinagot ni Cedric sa tanong ni Alvin. Natural, imposibleng sabihin niya ang totoo. Paano niya masasabing nakautang siya sa isang elder sa loob ng korte? Bukod dito, sinisingil siya ng 100,000 merit points ng interes bawat buwan para sa bawat 200,000 merit points na hiniram niya. Sa palagay ko wala kang pangalawang 3-star Divine Strider Talisman na kasama mo. Tanong ni Alvin habang nakapikit ang kanyang mga mata. Bakit? Meron ka ba? Likas na tanong ni Cedric nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Cedric, ako, si Alvin, ay tatandaan ang ginawa mo ngayon. Tumingin ng malalim si Alvin sa mga mata ni Cedric at kumuha ng isa pang 3-star Divine Strider Talisman. Siya ay sumigaw, lumabas ka, muli nang ang gintong balat ng itlog ay naglalaho sa kanyang katawan. Biglang nawala si Alvin bago si Cedric muli. She asterisk T. Ang ekspresyon ni Cedric ay lubhang nagbago. Paanong posible na mayroon siyang isa pang 3-star Divine Strider Talisman? Bakit takot na takot siya sa kamatayan na napakaraming 3-star Divine Strider Talisman ang kasama niya? Sa sandaling ito, pakiramdam ni Cedric ay mababaliw na siya. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng isa pang 3-star Divine Strider Talisman si Alvin. Paano niya ito naabutan ngayon? Bagamat matukoy niya ang direksyon na nilisan ni Alvin sa loob ng 1 segundo, wala siyang ideya kung nagbago ng direksyon si Alvin. Ni hindi siya siguradong maabutin niya ito kahit na hindi siya lumipat ng direksyon. Ang dahilan kung bakit niya naabutan si Alvin kanina ay dahil sa kanyang 3-star Divine Strider Talisman. Naabutan niya kanina si Alvin bago siya lumipat ng direksyon. Imposibleng bumalik ako sa Moon Illumination Sect kung hindi ko papatayin si Alvin. Baka bumalik si Alvin sa Moon Illumination Sect ngayon para hanapin si Arvin. Sa status ni Arvin Bale sa Moon Illumination Sect, kaya niyang kunin ang buhay ko kung gusto niya. Huminga ng malalim si Cedric nang mamatla ang kanyang mukha. Mabuti pa sigurong umalis. At least hindi ko na kailangang ibalik ang utang na nakuha ko sa elder sa loob ng korte na iyon. Alam na alam ni Cedric na isa lang ang natitira sa kanya at iyon ay ang umalis sa Moon Illumination Sect. Mangangahulugan ito ng kamatayan para sa kanya kung babalik siya sa Moon Illumination Sect. May magandang dahilan si Arvin para patayin siya. Kahit na hindi niya ginawa, walang magsasabi kahit na siya ang pumatay sa kanya. Ang espesyal na katayuan na si Arvin na ibinigay sa Moon Illumination Sect ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na iba sa mga ordinaryong elder sa loob ng court. Isantibi ang katotohanan na si Cedric ay isa lamang outer court elder, kahit na siya ay isang inner court elder, mamamatay pa rin siya kung naghahanap siya ng gulo kay Arvin. 1485. Alvin, huwag mo na akong makitang muli. Kung hindi, ako, si Cedric, ang maglalagay sa iyo sa impyerno. Nipatikip si Cedric sa kanyang mga ngipin dahil sa sama ng loob na naramdaman niya nang maisip ang salarin na pinilit na umalis sa Moon Illumination Sect. Halos mapunit ang mga ngipin niya sa sobrang pagpikit nito. Sa kanyang opinyon, ang lahat ay kasalanan ni Alvin. Kung ibinalik sa kanya ni Alvin ang merit points na nawala sa kanya noon, hindi siya magagalit sa kanya at ang mga bagay ay hindi natataas sa ganitong estado ngayon. Gayunpaman, hindi niya inakala na ang sarili niyang kasakiman ang naging dahilan ng pagtaya niya kay Alvin. Samantala, si Alvin na umalis, malayo sa Cedric, ay mabilis na lumipad sa loob ng 15 minuto. Tumigil lamang siya sa paglipad nang mawala na ang epekto ng 3-star Divine Strider Talisman. Maswerte akong may kasama akong pangalawang 3-star Divine Strider Talisman. Kung hindi, tiyak na mamamatay ako ngayon. Bumantong hininga si Alvin. Mabilis ang tibok ng puso niya nang maalala ang nangyari kanina. Talagang mamamatay ka ngayon kahit na may kasama kang pangatlong 3-star Divine Strider Talisman.
Isang paos na boses na tila nagmula sa lahat ng direksyon ang pumasok sa tainga ni Alvin. Nagbago ang kanyang ekspresyon, at sumigaw, "Sino ito?" Kasabay nito, isang silhwete na natatakpan ng itim na roba ang lumitaw na parang multo sa hindi kalayuan kay Alvin. Nakatitig kay Alvin ang taong ang buong katawan ay natatakpan ng itim na damit na nagpapakita lamang ng isang pares ng malamig na mga mata. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman ay narito ako para kunin ang iyong buhay. Hindi ka takatakang napakahalaga mo, ang dami mong daladalang trompeta, bulong ng lalaki sa sarili. Base sa sinabi ng lalaking nakasuot ng itim, halatang nasaksihan niya ang hidwaan nila ni Cedric kanina. Ito ay tulad ng kasabihan, ang mantis stalks ang cicada, hindi alam ng oriole sa likod. Ang taong ito ay malinaw na ang oriole. Isa kang assassin. Narinig ni Alvin ang mga salita ng lalaking nakasuot ng itim, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Matalino ka. Sa kasamaang palad, maraming mga tao na mas matalino kaysa sa iyo, at namatay pa rin sila sa aking mga kamay. Ngumisi ang lalaking nakasuot ng itim. Boy, masisisi mo lang ang kaayla hilakbot mong swerte. So meron ka talagang 3-star Divine Strider Talisman. 3-star Golden Energy Talisman din ba yan? Parang ang dami mong trump card. Kinuha ni Alvin ang isa pang 3-star Divine Strider Talisman at 3-star Golden Energy Talisman. Nakita ito ng lalaking nakaitim na damit pagkalabas niya. Anak, huwag mong sabihin sa akin na tinatrato mo ako tulad ng basurang iyon, Cedric. Napangisi ang lalaking nakasuot ng itim. Sa tingin mo ba tutulungan ka nitong 3-star Divine Strider Talisman at 3-star Golden Energy Talisman na makataka sa ilalim ng aking relo? Ipapakita ko sa iyo kung gaano ka walang muwang at katawa-tawa ang iyong mga iniisip. Halos sa sandaling matapos magsalita ang lalaking nakasuot ng itim na damit, ang itim na balabal sa kanyang katawan ay nagsimulang mag-flutter ng marahas na parang madilim na ulap sa itaas ng isang lungsod. Kasabay nito, 3 marilag at umaalingaw-ngaw na alon ng true energy ang tumangay sa kanyang katawan. Ang isa ay naging isang napakalaking scythe, ang isa naman ay naging isang payat na mabangis na hayop, at ang huli ay tumangay sa lahat ng direksyon. Ang huling alon ng true energy ay tumakas sa 100 metrong radius sa paligid ng lalaking nakasuot ng itim, na sumasakop din kay Alvin. May mga alon ng mahinang berdeng enerhiya na lumitaw sa mga gilid ng lupa na nasa 100 metrong radius. True Energy Consolidated Territory. Ang ekspresyon ni Alvin ay lubhang nagbago nang makita niya iyon. Ikaw. Isa kang Paramount Saint Rudiment Stage Powerhouse. Akala niya ay naabutan siya ng lalaking nakaitim na damit kanina sa pamamagitan ng paggamit ng 3-star Divine Strider Talisman. Sa wakas ay napagtanto niyang ang lalaki ay isang Paramount Saint Rudiment Stage Powerhouse. Kung ang True Energy Consolidated Weapon ang simbolo ng Mastery Saint Rudiment Stage at True Energy Consolidated Beast ang simbolo ng Perfection Saint Rudiment Stage, kung gayon ang True Energy Consolidated Territory ang simbolo ng Paramount Saint Rudiment Stage. Ang True Energy Consolidated Territory ay bubuo ng isang teritoryo sa 100 metrong radius. Ang bawat powerhouse ng Paramount Saint Rudiment Stage ay may iba't ibang teritoryo. Ang ilang teritoryo ng mga powerhouse ng Paramount Saint Rudiment Stage ay gravitational territory. Sa sandaling ito ay na-activate, ang gravity sa loob ng radius ng 100 metro sa ay mabilis na tumindi sa isang katawa-tawang sukat. Natural, hindi maaapektuhan ang mga powerhouse ng Paramount Saint Rudiment Stage na kumokontrol sa teritoryo. Ang ilang teritoryo ng mga powerhouse ng Paramount Saint Rudiment Stage ay mayroong wind territory. Ang buong teritoryo ay gagawin sa pamamagitan ng hangin sa sandaling ito ay naisaaktibo. Ang hangin sa loob ng teritoryo ay maaaring kontrolin ng Paramount Saint Rudiment Stage Powerhouse at maging wind blades para umatake. Maaari itong maging isang malakas na hangin na humampas sa lahat ng direksyon na makakaapekto sa kalaban dahil mahirap itong harapin. Mayroon ding ilang powerhouse ng Paramount Saint Rudiment Stage, kabilang si Arnold, na nagmamay-ari ng Sword Territory. Hindi mabilang na mga espada ang lilito sa loob ng teritoryo sa sandaling ito ay na-activate. Hindi na kailangang sabihin, ang lahat ng mga espada ay kinokontrol ng Paramount Saint Rudiment Stage Powerhouse na pinagkadalubhasaan ang teritoryo. Nagkaroon ng maraming uri ng mga teritoryo.
Bakit sa tingin mo ay sinabi kong tiyak na mamamatay ka ngayon kahit na may kasama kang pangatlong 3-star Divine Strider Talisman? Seryosong sabi ng lalaking nakasuot ng itim. Ilang Saint Stones ang ibinayad sa iyo ng taong kumuha sa iyo. Hanggat handa kang umatras, maibibigay ko sa iyo ang bilang ng mga Saint Stone na gusto mo. Walang magawa si Alvin nang malaman niyang ang lalaking nakaitim na damit ay isang Paramount Saint Rudiment Stage powerhouse. Tulad ng sinabi ng lalaking nakaitim na damit, ang 3-star Divine Strider Talisman at maging ang 3-star Golden Energy Talisman ay walang silbi laban sa kanya. Bagamat ang bilis ng 3-star Divine Strider Talisman ay katumbas ng bilis ng isang Paramount Saint Rudiment Stage powerhouse, ito ay katumbas lamang ng bilis ng ordinaryong Paramount Saint Rudiment Stage powerhouses. Ganoon din ang inilapat sa depensa ng 3-star Golden Energy Talisman. Ang dalawang anting-anting ay maaaring gumana sa Martial at Dao Cultivator sa ibaba ng Paramount Saint Rudiment Stage, ngunit ito ay wala kapag sila ay ginamit sa mga tao sa itaas ng Paramount Saint Rudiment Stage. Anak, ang mga taong tulad ko sa negosyong ito ay may kanya-kanyang panuntunan. At saka, sa sandaling mamatay ka, lahat ng kapalaran mo ay magiging akin. Hindi ko na kailangang labagin ang mga patakaran, mataimtim na sabi ng lalaking nakaitim na damit. Kasabay nito, ang itim na side sa itaas ng ulo ng lalaking nakasuot ng itim na tila isang buwang dugo na nakabitin sa langit ay nakatutok kay Alvin. Sa kabilang banda, ang payat na wild beast ay nakatitig kay Alvin. Bagamat ito ay isang wild beast na pinagsama-sama mula sa True Energy, mukhang buhay ito. Natural, ang mga santong bato na inialok ko sa iyo ay wala sa akin. Hanggat handa kang palayain ako, handa akong tanggapin ang Siyam 99 Heavenly Tribulation na sumpa na ibibigay ko sa iyo ang mga santong bato gaya ng ipinangako. Sabi ni Alvin sa lalaking nakasuot ng itim pagkatapos huminga ng malalim. Sa katunayan, hindi siya natatakot sa kamatayan. Ang kanyang buhay ay hindi ang unang bagay na lumitaw sa kanyang isip kapag nahaharap sa ganoong sitwasyon sa buhay o kamatayan. Kung talagang namatay siya, ano ang mangyayari sa kanyang dalawang nobya at sa dalawang anak sa kanilang sinapupunan na magiging walang ama bago pa man sila isilang? Kaya naman ayaw niyang mamatay. Gusto niyang mabuhay hanggat may tanda ng pag-asa. Kakaiba siya sa kung sino siya sa past life niya. Siya ay walang pag-aalala sa kanyang nakaraang buhay, at siya ay isang Lone Ranger. Kaya naman naging mahinahon siya kahit na humaharap sa kamatayan. Gayunpaman, marami siyang alalahanin ngayon. Boy, stop talking nonsense. Sa tingin mo ba hindi na kailangang manampa ang mga tao sa negosyong ito na hindi lalabag sa anumang patakaran bago pumasok sa negosyo? Napangisi ang lalaking nakasuot ng itim. Kaya, walang silbi kahit sabihin mo sa akin na handa kang bigyan ako ng 10,000 first grade Saint Stones kung pakakawalan kita. Kung lalabagan ko ang mga patakaran, ang parusang panunumpa ay tiyak na mapapatay ako ng 99 Heavenly Tribulation sa mismong kinatatayuan ko. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ng lalaking nakaitim na damit. Baka sa kanyang mga mata ang pag-aalangan habang mahigpit niyang kinuyam ang dalawang anting-anting sa kanyang kamay. Dito ba talaga siya mamamatay ngayon? Si Alvin ay nalilito at nalilito sa sandaling ito. Lumitaw. Lumitaw. Walang pag-aalinlangan, 2 beses na magkasunod na sumigaw si Alvin at ginamit ang 3-star Divine Strider Talisman at 3-star Golden Energy Talisman sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay natatakpan muli ng isang gintong balat ng itlog. Kasabay nito, ang enerhiya ng 3-star Divine Strider Talisman ay pumasok sa kanyang katawan, na nagbigay sa kanya ng bilis na katumbas ng isang powerhouse sa Paramount Saint Rudiment Stage. Malinaw na hindi hihintayin ni Alvin ang paglapit ng kamatayan kahit alam niyang maliit lang ang pagkakataon na matakasan niya ito. Hindi niya estilo ang paghihintay sa kamatayan. Bigla na lang, si Alvin ay naging isang bahid ng liwanag at bumaril sa malayo. Nakatayo sa malayo ang lalaking nakasuot ng itim at may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha habang pinapanood si Alvin na ginagamit ang 3-star Divine Strider Talisman at 3-star Golden Energy Talisman. Laro ng bata. Halos sa sandaling matapos siyang magsalita, biglang nag-activate ang teritoryo na sumasaklaw sa 100 metrong radius.
Ang teritoryo na hinugasan ng malabong berde ay naging madugong pula sa sandaling ito. May itim na ambon na nahalo sa madugong pula na naglalabas ng napakademonyong aura. Kasabay nito, ang itim na ambon sa loob ng madugong pula ay hindi tumigil sa pagdagandong at kalaunan ay pinagsama sa isang anyo ng tao. Naging higanti ito at hinarangan ang daan ni Alvin. Ang higanti ay ganap na nabuo mula sa itim na ambon. Ang higanti ay nakatayo doon na parang bakal na pader na humaharang sa daan ni Alvin. Malamig na tumikim si Alvin at itinaas ang kanyang braso para ilabas ang 2-star offensive na daw talisman. Ang mga pag-atake na katumbas ng mga pag-atake ng isang powerhouse ng Mastery Saint Rudiment Stage ay dumapo sa higanti kasunod ng sigaw ng appear. Sa sandaling ito, walang pag-aalinlangan na ginagamit ni Alvin ang lahat ng mapagkukunan na mayroon siya. Hindi na niya inisip ang pagiging matipid. Kasalukuyang nakasabit ang kanyang buhay sa isang sinulid, hindi makatwiran ang pagiging matipid niya ngayon. Mawawala sa kanya ang lahat kapag namatay siya. Gayunpaman, ganap na nagbago ang ekspresyon ni Alvin nang makita niyang nanatiling hindi nasaktan ang higanti matapos salakayin ng 2-star offensive na daw talisman. Anong klaseng halimaw ito? Walang pag-aalinlangan, agad siyang tumalikod at sinubukang tumakbo sa kabilang direksyon. Gayunpaman, ang isa pang higanti na may katulad na hitsura ay lumitaw din sa direksyong iyon. Kasunod nito, ang parehong higanti ay lilito kahit saan man tumakbo si Alvin. Ang mga higanting ito ay nabuo mula sa itim na ambon at madugong pulang aura. Nagbigay ito ng aura ng pagsupil, na nagpabigat kay Alvin. Boy, sinusubukan mo bang tumakas mula sa aking Blood Devil territory? Masyado kang walang muwang. Sabi ng lalaking nakaitim na nakasuot ng malamig na ngiti. 1486. Teritoryo ng Dugo Devil. So ito ang kapangyarihan ng True Energy Consolidated Territory. Nanliit ang mga mata ni Alvin, at naging malungkot ang kanyang ekspresyon nang marinig niya ang mga salita ng lalaking nakaitim na damit. Mamamatay ba talaga ako, Alvin, dito ngayon? Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw niya. Hindi pa niya nakikita ang dalawa niyang anak na isisilang pa. Hindi pa niya nahahanap ang kanyang mga magulang. Kailangan pa niyang maghiganti sa lupa. Napakaraming bagay na kailangan pa niyang makamit. Habang ang mga higanting nakapaligid kay Alvin ay nawala at bumalik sa itim na ambon sa madugong pulang aura, ang lalaking nakasuot ng itim na lalaki ay dumating sa harap niya sa isang kisap mata lamang. May nakakatakot na liwanag na nagniningning sa mga mata sa ilalim ng itim na damit. Napansin ni Alvin na ang mga mata ay hindi mukhang pag-aari ng isang tao. Anak, tapos na, mahinahong sabi ng lalaking nakasuot ng itim. Ang napakalaking side sa itaas ng kanyang ulo at ang payat na wild beast ay umaakyat sa direksyon ni Alvin. Ang kanilang bilis ay hindi masyadong mabilis na para bang binibigyan nila ng pagkakataon si Alvin na makahinga. Ito ang ugali ng lalaking nakasuot ng itim kapag pumapatay siya. Ayaw niyang tapusin kaagad ang buhay ng kanyang mga kalaban nang pumatay siya. Gusto niyang makita ang kanilang kawalan ng pag-asa at pakikibaka bago sila mamatay. Para sa kanya, ito ay isang indulhensya, isang espiritual na indulhensya. Gayunpaman, nakatakdang biguan siya ni Alvin. Sa sandaling ito, biglang inangat ni Alvin ang kanyang ulo at tumingin sa lalaking nakaitim na damit. Nawala ang kalungkutan sa kanyang mukha at bakas ng ayaw sa kanyang mga mata. May kakaiba siyang ngiti sa mukha. Ikaw ay isang devil cultivator. Boy, hindi ka masyadong sira. Nagagawa mo pang sabihin na isa akong devil cultivator mula lang sa Blood Devil territory ko. Bagamat hindi niya nagustuhan ang kakaibang ngiti sa mukha ni Alvin, ang lalaking nakaitim na damit ay mayabang na nanunuya. Kahit sa Moon Illumination Sect, bukod sa iilang powerhouse ng Saint Stage, tanging mga tao lang sa nalalapit na Saint Stage ang makakatalo sa akin. Dapat mong ipagmalaki na mamamatay ka sa aking mga kamay. Malamig na ngumiti ang lalaking nakasuot ng itim. Hindi pa natin alam kung sino ang mamamatay. Ngumisi si Alvin habang kumikinang ang kanyang mga mata. Kasunod nito, itinaas niya ang kanyang braso at naglabas ng isang tableta na may tapyas na sulok bago nakapag-react ang lalaking nakaitim na damit.
Nanatili ang itim na ambon sa paligid ng tablet habang naglalabas ito ng nakakatakot na aura. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay may masamang pakiramdam nang makita niya ang tablet. Anak, ano iyon? Bilang Devil Cultivator sa Dao Martial Saint Land. Sa tingin ko dapat mong malaman itong Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons ranking na kayang kontrolin ang Devil Cultivators, tama ba? Ang ngiti kay Alvin ay kaakit-akit. Ang kawalang pag-asa na naramdaman niya noon ay tuluyan ang naglaho. 10 Great Saint Weapons ranking. Isang Super Saint Weapon na kayang kontrolin ang mga Devil Cultivator. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay natigilan nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Parang may naisip siya habang tumatalon. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Seal. Tama. Ito ang Devil Seal Tablet. Malakas na sabi ni Alvin, na ikinagulat ng lalaking nakasuot ng itim na ang katawan ay nagsimulang manginig. Noong nagwawala pa rin ang lalaki, itinaas ni Alvin ang tableta at inihagis ito sa lalaking nakaitim na damit. Walang martial art technique sa toss na yon, puro throw lang. Gayunpaman, ang paghagis lamang ay parang anting-anting ng budo sa lalaking nakaitim na damit. Ang tablet na may chip corner ay isa sa Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons ranking ng Dao Martial Saint Land. Ang itim na sinag sa paligid ng tablet ay lumawak nang ito ay itinapon, at ang bilis nito ay tumaas sa sobrang galit. Nang makabalik sa katinoan ang lalaking nakasuot ng itim, ang Devil Seal Tablet ay nabasag ng malakas sa kanyang katawan. Bang! Sa isang malakas na ingay, nanginginig ang katawan ng lalaking nakaitim na damit, at siya ay tumilapon sa labas. Sa mismong segundong ito, biglang nagdilim ang mga mata ng lalaking nakasuot ng itim na nagniningning sa nakakatakot na liwanag, na sumama sa itim na damit na nakatikip sa kanyang buong katawan. Sa oras na ito, nawalan na ng hininga ang lalaking nakasuot ng itim. Ang kanyang kaluluwa ay hinigop at pinigilan ng Devil Seal Tablet. Samantala, ang napakalaking side at ang payat na wild beast na pinagsama-sama ng lalaking nakaitim na damit mula sa kanyang true energy ay naglaho. Parang wala talaga sila doon. Sa kabilang banda, nawala rin ang Blood Devil Territory na lalaking nakaitim na nakasuot ng damit gamit ang kanyang True Energy Consolidated Territory technique na sumasaklaw sa 100 metrong radius. Bumalik ang Devil Seal Tablet sa mga kamay ni Alvin matapos mapatay ang lalaking nakasuot ng itim. Malapit na tawag iyan. Buti na lang, Devil Cultivator siya. Kung hindi, namatay na ako ngayon. Sabi ni Alvin, nanginginig pa rin. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang magulong emosyon niya. Ang Devil Seal Tablet ay mabisa lamang laban sa Devil Cultivators. Sa cultivation base ni Alvin sa Mortal Shedding Stage, maaari niyang i-activate ang Devil Seal Tablet at madaling supulan ang Devil Cultivators hanggat wala sila sa Saint Stage. Marahil ay hindi niya inaasahan na ang batang hindi niya sineseryoso ay nagtataglay ng Devil Seal Tablet na maaaring magpang-inag sa lahat ng Devil Cultivator sa Dao Martial Saint Land, bulong ni Alvin habang siya ay lumilipad at lumapag sa tabi ng katawan ng lalaking nakasuot ng itim na damit. Kasabay nito ay binuklat niya ang itim na roba sa katawan ng lalaki na tumambad sa mukha nito. Bagamat nabuhay si Alvin ng 2 buhay at nanigas dahil doon, hindi niya maiwasang sumimangot nang makita ang mukha ng lalaking nakaitim na damit. Ang kanyang mukha ay bulok. Hindi masasabi ng isa na siya ay tao sa lahat. Kung ibang tao, baka naisuka na nila ang kinain nila kagabi nang makita nila ang hitsura ng lalaking nakaitim na damit. Natagpuan ni Alvin ang spatial ring ng lalaking nakaitim na damit at kinuha ito pagkatapos halughugin ang kanyang katawan. Dahil namatay ang lalaking nakasuot ng itim, ang spatial ring ay naging walang may-ari. Pagkatapos magsagawa ng blood ownership claim, nalaglag ang panga ni Alvin sa gulat nang tingnan niya ito. Kaya ito ang taglay ng isang powerhouse sa tuktok ng Paramount Saint Rudiment Stage. Ang yaman na pag-aari niya ay kamangha-mangha. I'm guessing there are a million Saint Stones that are at the 6th grade. Sa isang sulyap lang, masasabi na ni Alvin na mayroong hanggang 1 milyong mga Saint Stones sa ika-6 na baitang sa bulubunduking tumpok na iyon.
Bukod sa ika-6 na baitang Saint Stones, marami ring ika-7 baitang Saint Stones. Naturally, ang bilang ay hindi kasing ganda ng ika-6 na baitang Saint Stones. Mayroong mas mataas na grado na Saint Stones at mas kaunting mababang grade na Saint Stones. Tila medyo kakaiba, ngunit walang alinlangan na malaking pakinabang ito para kay Alvin. Ipagpalagay ko na ang mga ordinaryong tao sa tuktok ng Paramount Saint Rudiment Stage ay hindi magkakaroon ng ganoong katawa-tawang halaga ng kapalaran. Ang dahilan kung bakit napakayaman ng taong ito ay dapat na may kinalaman sa kanyang pagiging isang assassin. Sigurado si Alvin dito. Noong siya ay isang mersenaryo sa kanyang nakaraang buhay, ang negosyo na kanyang ginawa ay katulad din kung saan siya ay kinuha upang pumatay. Siyempre, mayroon siyang sariling mga patakaran. Ang target ay dapat na isang taong karapat-dapat na mamatay. Ano man ang mangyari, siya ay sinanay ng karaniwang espesyal na puwersa ng Hua. Nasa kanya ang kanyang bottom line. Bukod sa mahigit 1,000,000 Saint Stone sa ika-6 na baitang at daan-daang libong Saint Stone sa ika-7 baitang, marami pang ibang bagay sa special ring ng lalaking nakasuot ng itim. May mga Saint weapons na may nakasulat na Saint inscriptions at iba't ibang Dao talismans. 3-star Divine Strider talismans at 3-star Golden Energy talismans. Napakarami niya. At, ito ba ang 3-star offensive na Dao talisman? Matapos tingnan ang Dao talisman sa special ring ng ilang sandali, nagulat si Alvin nang matagpuan ang 3-star offensive na Dao talismans na kahit ang Moon Illumination sect ay wala. Nang i-activate ang 3-star offensive na Dao talisman, ang mga pag-atake nito ay kapantay ng mga powerhouse sa Paramount Saint Rudiment Stage. Sa sandaling ito, ang hininga ni Alvin ay hindi maiwasang bumilis. Hindi ako makapaniwala na mayroong 2 3-star offensive na Dao talismans dito. Ang mga ito ay magagandang bagay. Kahit na ang bilang ng 3-star offensive na Dao talismans ay hindi kasing dami ng 3-star Divine Strider talismans at 3-star Golden Energy talismans, si Alvin ay tuwang-tuwa pa rin na makakuha ng 2 3-star offensive na Dao talismans. Dapat malaman ng isang tao na bahagyang pinagsisihan niya ang paggamit ng kanyang 3-star Divine Strider talismans at 3-star Golden Energy talismans nang mapagtanto niyang ang lalaking nakaitim na damit ay isang Devil Cultivator. Pagkatapos ng lahat, ang 3-star Divine Strider talismans at 3-star Golden Energy talismans ay walang silbi kapag ginamit laban sa lalaking nakaitim na damit. Naturally, ang pinakamahalagang bagay ay ang lalaking nakaitim na damit ay isang Devil Cultivator. Hindi na niya kailangang gumawa ng marami para harapin ang mga Devil Cultivator sa ibaba ng stage ng Saint. Ang kailangan lang niyang gawin ay ilabas ang Devil Seal Tablet. Ang puwersa lamang ng Devil Seal Tablet ay sapat na upang patayin ang lalaking nakaitim na damit. Gayunpaman, nawala ang kanyang panghihinayang nang matuklasan niya ang lalaking nakasuot ng itim na naiwan sa napakaraming 3-star Divine Strider talismans at 3-star Golden Energy talismans. Hindi lang niya nabawi ang mga nasayang niya, pero medyo marami pa siyang extra items. Pinakamahalaga, nakakuha siya ng 2 3-star offensive na Dao talismans. Mas marami pang 2-star Dao talismans. Gayunpaman, walang 1-star Dao talisman. Batay sa kanyang kakayahan, tiyak na minamaliit niya ang 1-star Dao talismans. Madali itong naisip ni Alvin. Sa paghusga sa mga salita ng lalaking nakaitim na damit, maliwanag na siya ay nasa tuktok ng Paramount Saint Rudiment Stage. Kung hindi niya ipagyayabang na walang sino man sa Moon Illumination sect ang makakatalo sa kanya maliban sa ilang powerhouse ng Saint Stage at Imminent Saint Stage. Nagpatuloy si Alvin na tumingin sa pile ng Saint weapon sa special ring ng lalaking nakasuot ng itim nang matapos niyang tingnan ang Dao talismans. Ang pinakamahusay na Saint weapon ay nakasulat lamang ng 2 3-star Saint inscriptions. Si Alvin ay hindi naabala sa mga Saint weapon na ito. Anong biro? Ang kanyang sun shooting bow ay may nakasulat na 3 3-star Saint inscriptions. Ang tumpok ng Saint weapon sa special ring ng lalaking nakaitim na damit ay hindi man lang may kumpara dito.
Sa mga tuntunin ng halaga, ang lahat ng Saint weapon sa spatial ring ng lalaking nakaitim na damit ay hindi man lang makaabot sa kanyang sun shooting bow. Napakaraming materyales. Siguro kung mayroon akong magagamit upang maibalik ang ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda sa mga materyales na ito, naisip ni Alvin sa kanyang sarili nang makita niya ang mga materyales sa spatial ring ng lalaking nakaitim na damit. Desidido siyang ibalik ang pangatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda hanggang sa puntong parang napizes siya. Ito ay dahil ang ikatlong antas ay mahalaga sa kanya. Naisipan pa niyang ibalik ang ikatlong antas kapag natutulog siya. Elder Hal. Nakipag-ugnayan kaagad si Alvin kay Elder Hal sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Kasabay nito, ibinuhos niya ang bawat item sa spatial ring ng lalaking nakaitim na damit at inilatag ang mga ito para tingnan ni Elder Hal. Hindi nagsalita si Elder Hal kahit na tumingin siya sa kanila ng ilang sandali. Sa kalaunan, hindi naiwasang magtanong ni Alvin, Elder Hal, mayroon ba tayong mga materyales na magagamit? Napakaswerte mo. May ilang materyales na magagamit natin. Ang mga materyales na ito ay sapat na upang maibalik ang natitirang bahagi ng ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, sabi ni Elder Hal. Sandaling natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Elder Hal. Pakiramdam niya ay nanaginip siya. Nang makabalik na siya sa katinoan, nagniningning ang mga mata niya sa excitement. Mahusay. Sa wakas ay maibabalik na natin ang ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ibig sabihin sa susunod na pagpasok ko sa closed door cultivation, direkta na akong makakaakyat sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. 1487. Sa sandaling na ibalik ang ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, nangangahulugan ito na magkakaroon si Alvin ng isang mahusay na cultivation environment. Ayon kay Elder Hal, ang cultivation environment sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay mas mahusay kaysa sa cultivation environment sa ikalawang antas. Ang mas mabagal na daloy ng oras ay magiging isang malaking tulong kay Alvin. Sa sandaling maibalik ang ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, maaari na nating simulan ang pagpapanumbalik sa ikaapat na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Sa sandaling maibalik ang ikaapat na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, ang espasyo sa loob ay ganap na magpapatatag, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang nagliliwanag ang kanyang mga mata. Sa sandaling maging matatag ang espasyo sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, makakapagtago siya doon kapag nakatagpo siya ng sitwasyon sa buhay o kamatayan na katulad ng nangyari ngayon. Sa kabutihang palad, ang lalaking nakasuot ng itim ay isang devil cultivator. Kung hindi, tiyak na mamamatay siya. Kung ang espasyo sa Seven Treasures Exquisite Pagoda ay naging matatag, hindi siya matatakot kahit na ang lalaking nakaitim na damit ay hindi isang devil cultivator. Ito ay dahil kaya niyang magtago sa Seven Treasures Exquisite Pagoda at gawing alabok ang pagoda para maitago din ito. Sa pagkakataong iyon, lalabas lang siya kapag nakaalis na ang lalaking nakaitim na damit. Kinailangan niyang lampasan ang ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda para makarating sa ikaapat na antas. Ang kakayahang maibalik ang ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay isang bagay na sulit na ipagdiwang para kay Alvin. Elder Hal, mangyaring simulan ang pagpapanumbalik sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Itutuloy ko ang aking paglalakbay. Ang ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay dapat na maibalik pagdating ko sa Han River City, tuwang-tuwang sabi ni Alvin kay Elder Hal pagkatapos niyang ilipat ang mga materyales sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Nagsimulang maging abala si Elder Hal nang simulan niya ang pagpapanumbalik pagkatapos niyang magbigay ng maikling tugon. Samantala, iniligpit ni Alvin ang mga natitirang materyales sa lupa bago siya nagpatuloy sa kanyang paglalakbay sa Han River City. Ang kanyang paglalakbay pagkatapos noon ay maayos na paglalayag bukod sa oras na naharang siya ng outer sect ng Moon Illumination sect na si Elder Cedric at ng lalaking nakaitim na damit. Matagumpay na nakarating si Alvin malapit sa Han River City pagkatapos ng kalahating buwan.
Bago pumunta dito, nagsikap siyang malaman ang tungkol sa Han River City. Alam niya ang eksaktong lokasyon ng lungsod at ang sitwasyon ng mga lugar sa paligid nito. Ito ay dapat na Jubilee Mountain Range sa timog ng Han River City, bulong ni Alvin sa kanyang sarili habang siya ay nakahover sa hangin at nakatingin sa bulubundukin sa malayo. Ang hanay ng bundok ay umaabot ng 10,000 milya ang layo, na tila walang katapusan. Ang isa ay kailangang dumaan sa bulubundukin upang makatawid dito. Narinig ko na ang gravity sa Jubilee Mountain Range ay mas malakas kaysa dito. Kahit ang ordinaryong St. Rudiment Stage Marshall at Dow cultivators ay halos hindi makakalipad sa hangin. Ito ang alam ni Alvin tungkol sa Jubilee Mountain Range. I wonder kung totoo. Ang mga mata ni Alvin ay nagsiwalat ng bakas ng pag-aalinlangan habang pinagmamasdan niya ang walang katapusang bulubundukin sa harapan niya. Samantala, lumipad siya palapit dito. Mahirap para sa kanya na isipin kung paanong ang isang bulubundukin lamang ay magkakaroon ng napakalakas na gravity. Gayunpaman, nang malapit na siya sa Jubilee Mountain Range, mahina siyang nakaramdam ng pressure sa hangin bago pa man siya pumasok sa bulubundukin. Bumaba ang pressure sa kanya, dahilan para lumipad siya ng pababa. Ang presyon ay katulad ngunit iba sa flight prohibiting formation. Ang mga taong may mababang cultivation base ay hindi maaaring lumipad kapag pumasok sila sa isang lugar na sakop ng flight prohibiting formation. Samantala, maaari pa ring lumipad si Alvin sa ngayon kahit na napakababa ng taas ng kanyang paglipad. Kung mas malapit ito sa Jubilee Mountain Range, mas malakas ang pressure. Parang ang gravity doon ay talagang pambihira. Nakalakad lang si Alvin dahil sa pressure nang dumating siya sa labas ng Jubilee Mountain Range. Bagamat kaya pa niyang lumipad, mahihirapan siyang gawin ito, at hindi siya makakatagal sa hangin. Ang pagsisikap niyang lumipad sa oras na ito ay katulad ng pakikipaglaban sa grabidad sa Jubilee Mountain Range. Ang gravity sa Jubilee Mountain Range ay ang kapangyarihan ng kalikasan. Tanging ang mga tao lamang na may isang tiyak na antas ng kakayahan ang maaaring baliwalain ito. Si Alvin ay walang kakayahan na gawin iyon ngayon. Mukhang kailangan kong maglakbay sa pamamagitan ng paglalakad kung gusto kong tumawid sa Jubilee Mountain Range. Narinig ko na ang bulubunduking ito ay maraming mabangis na hayop, kabilang ang mga mabangis na hayop sa St. Rudiment Stage. Kailangan kong maging maingat sa pagpasok ko sa bulubundukin, paalala ni Alvin sa kanyang sarili bago pumasok sa Jubilee Mountain Range. Pumasok si Alvin sa Jubilee Mountain Range kasunod ng pasukan sa unahan. Ramdam na ramdam niya ang pressure na palakas ng palakas pagkapasok. Bawat hakbang ko ngayon ay medyo mabigat. Nagulat si Alvin nang matuklasan ito. Narinig lang niya na may malakas na gravity ang Jubilee Mountain Range, wala siyang ideya kung gaano ito kalakas. Napagtanto niyang minamaliit niya ang gravity ng Jubilee Mountain Range ngayong naranasan na niya ito para sa kanyang sarili. Ganyan kalakas na gravity. Bukod sa mga taong nasa ibabaw ng Perfection St. Rudiment Stage, walang ibang makakalipad sa himpapawid ayon sa gusto nila, naisip ni Alvin sa kanyang sarili pagkatapos na maging pamilyar sa gravity ng Jubilee Mountain Range. Natural, makakalipad siya sa bulubundukin kung gagamitin niya ang 3-star Divine Strider Talisman, ngunit hindi niya planong gawin iyon. Maliban kung nakatagpo siya ng sitwasyon sa buhay at kamatayan, hindi niya isasaalang-alang ang paggamit ng 3-star Divine Strider Talisman. Sa Jubilee Mountain Range, hindi lamang malakas ang gravity, ngunit mayroon ding hindi kilalang panganib. Ang mga mababangas na hayop ang panganib. Ang mga mababangas na hayop sa Jubilee Mountain Range ay lumaki sa bulubundukin, at sanay na sila sa gravity doon. Ang pressure na naghihigpit sa kanila mula noong sila ay bata pa ay nagsilbing isang uri ng pagsasanay para sa kanila. Ang kakayahang mabuhay sa isang kakilakilabot na kapaligiran ay naging mas malakas sa kanila kaysa sa iba pang mga mababangas na hayop sa labas na nasa parehong antas. Sa makatuwid, si Alvin ay hindi nang ahas na kumilos nang walang ingat nang pumasok siya sa bulubundukin. Siya ay lubhang maingat sa kanyang paligid. Dagandong. Umalangaw-ngaw sa hangin ang dagandong ng isang halimaw nang lumabas sa kagubatan ng kawayan ng isang malakas na mabangis na hayop na parang tigre.
Sinuntok nito si Alvin habang nakabuka ang bibig na para bang lalamunan siya nito. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin ang isang heatwave na papalapit sa kanyang mukha. Isang puwersa ang sumunod sa alon ng init. Ito ay ang hininga ng halimaw na lumabas mula sa kagubatan ng kawayan. Damn it! Sigaw ni Alvin habang naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Ang Thousand Mass Sword ay biglang lumitaw sa kanyang kamay, at diretso niya itong inihampas ng malakas hanggat kaya niya sa napakalaking bibig ng mabangis na hayop. Ang Two-Star Saint Inscription, Thousand Mass Saint Inscription, ay isinaaktibo. Gargantuan Taishan. Nang iwagayway ni Alvin ang Thousand Mass Sword sa kanyang kamay, ito ay parang isang napakalaking bundok na gumuho habang dumidiin ito sa tiyan ng mabangis na hayop. Nagdulot ito ng paghampas ng mabangis na hayop sa lupa. Dagendong. Dagendong. Ang mabangis na hayop na idiniin sa lupa ay patuloy na nagpakawala ng mabangis na dagendong habang ito ay nanlilisik gamit ang malaki at pulang mata nito. Ang malakas na katawan nito, sa kabilang banda, ay hindi tumigil sa pagpupumiglas, sinusubukang kumawala mula sa pagpigil ng broadsword sa kamay ni Alvin. Gusto mo ba talagang tumayo? Napangiti si Alvin. Kung yan talaga ang gusto mo, pagbibigyan kita. Binawi ni Alvin ang kanyang Thousand Mass Sword sa bilis ng kidlat nang matapos siyang magsalita. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang malalaking mata ng mabangis na hayop, at sinubukan nitong tumayo. Gargantuan Taishan. Natural, imposibleng hayaan itong tumayo ni Alvin. Itinaas niya ang Thousand Mass Sword sa kanyang ulo, at muli niya itong inihampas, diretsyong tinutukan ang ulo ng mabangis na hayop. Matagumpay itong napatay ng inatake. Bang! Ang napakalaking katawan ng mabangis na hayop ay nahulog sa lupa habang ang dumi ay lumipad sa hangin. Tuluyan na itong nawala ng hininga. Nakadilat pa rin ang malalaking mata nito na para bang hindi ito namatay sa kapayapaan. Ang cultivation base ng mabangis na hayop na ito ay nasa Mastery Mortal Shedding Stage sa pinakamaraming. Ngunit ang kapangyarihan na ipinakita nito kanina ay halos kapantay ng mga mabangis na hayop sa Perfection Mortal Shedding Stage. Ang mga mabangis na hayop sa Jubilee Mountain Range ay talagang may nakakatakot na lakas. Matapos patayin ng isang mabangis na hayop sa Mastery Mortal Shedding Stage, hindi lang si Alvin ang hindi masaya, ngunit ang kanyang ekspresyon sa mukha ay naging seryoso rin. Ito ang unang mabangis na hayop na nakatagpo niya mula noong pumasok siya sa Jubilee Mountain Range. Ang mga mabangis na hayop na makakasalubong niya habang lumalalim siya sa hanay ng bundok ay tiyak na mas nakakatakot kaysa sa isang ito. Kaya naman, si Alvin ay lubhang maingat habang siya ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Habang nasa daan, nakapatay si Alvin ng ilang mabangis na hayop sa Mastery Mortal Shedding Stage at Perfection Mortal Shedding Stage. Kapag nakatagpo siya ng ilang Paramount Mortal Shedding na mabangis na hayop, iiwasan niya ang mga ito sa lahat ng paraan at subukan ang kanyang makakaya upang maiwasan ang salungatan sa kanila. Ang Paramount Mortal Shedding Wild Beasts ay lumaki sa Jubilee Mountain Range kung tutuusin. Kahit na siya ay kailangang ibigay ang lahat ng kanyang lakas dahil sa kung gaano sila kalakas. Kung sila ay mag-aaway, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Sa oras na iyon, maaari siyang makaakit ng higit pang Paramount Mortal Shedding na mga mabangis na hayop o mas malalakas na mabangis na hayop. Sa makatuwid, hindi siya lumaban kahit na may tiwala siyang kaya niyang papatayin ang mga Paramount Mortal Shedding na mabangis na hayop. Ang mga mabangis na hayop na kanyang napatay ay ang mga may kumpiyansa siyang mapatay sa isang suntok. Natural, hindi kasama sa one blow kill ang paggamit ng Sun Shooting Bow. Gamit ang tatlong 3-star Saint Inscription sa Sun Shooting Bow, tiwala siyang kaya niyang patayin ang Paramount Mortal Shedding Wild Beast sa Jubilee Mountain Range gamit ang isang arrow lang. Gayunpaman, ang kaguluhan na dulot ng Explosive Flame Saint Inscription ay masyadong malaki. Ayaw niyang gamitin ito maliban kung kinakailangan. Sa makatuwid, sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya na kumilos habang tumatawid siya sa Jubilee Mountain Range. Si Alvin na nag-iingat pa rin ay nakarinig ng malaking kaguluhan sa unahan niya bigla.
Habang papalapit siya para tingnan, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakikipaglaban sa isang mabangis na hayop. Matanda man o mabangis na hayop, pareho silang nasugatan. Gayunpaman, tila wala silang balak na huminto. Matindi ang laban nila na para bang hindi sila titigil hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Bukod doon, nakita ni Alvin ang dalawang tao na nakatayo hindi kalayuan sa matanda habang nakikipaglaban siya sa mabangis na hayop. Ito ay isang binibini na medyo maganda at isang binata sa magagandang damit na may ordinaryong hitsura. Halatang nagmula ang dalaga sa mayamang pamilya sa pananamit. Karapat-dapat si Elder Ping na maging powerhouse ng Mastery Saint Rudiment Stage ng Orleans Clan. Siya ang may mataas na kamay kahit na nakikipaglaban siya sa mabangis na hayop na ito sa Mastery Saint Rudiment Stage. Ito ay isang mabangis na hayop na lumaki sa Jubilee Mountain Range, ang kakayahan nito ay higit na mataas kaysa sa mabangis na hayop mula sa ibang mga lugar, papuri ng binata na may magagandang damit. Oo naman. May bakas ng pagmamataas ang nakasulat sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang pamana ng aming Orleans Clan ay nasa tuktok sa buong Han River City. 1488. Nagkaroon ng malamig na kislap sa mga mata ng magandang bihis na binata nang marinig niya ang mga salita ng dalaga na nahuli ni Alvin. Di ba magkasama sila? Bakit parang may conflict sa pagitan nila? Medyo nalito si Alvin. Sa sandaling ito, ang mabangis na hayop ng Mastery Saint Rudiment Stage ay pinatay sa wakas ng matanda sa Mastery Saint Rudiment Stage. Habang nasa kanyang mga kamay ang talim na may 3 talampakang haba, tinusok ng matanda ang pagitan ng mga kilay ng mabangis na hayop at ipinako ito sa puno ng puno sa gilid. Nakasabit ito sa puno, dahilan para manginig ang puno. Naglakad ang dalaga patungo sa matandang lalaki na may ngiti sa kanyang mukha habang siya ay namangha, Elder Ping, napakalakas mo. Barf! Nang naglalakad ang dalaga patungo sa matanda ay biglang namula ang mukha nito. Napaluhod siya at nagluwa ng isang subo ng dugo habang nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Halatang halata na medyo matinding pinsala ang natamo niya. Kuya Ping, nasaktan ka ba? Tanong ng dalaga, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ang kanyang tanong ay hindi nakapagsalita kay Alvin. Seryoso ba ang tingin ng babaeng iyon na medyo bogbog lang ang matanda? Walang muwang. Iyon ang unang impresyon ni Alvin sa dalagang iyon. Ikalawang young miss, bumalik tayo sa Han River City, sa wakas ay sinabi ng matanda pagkatapos iangat ang kanyang ulo sa maraming paghihirap. Oo. Mabilis na tumango ang dalaga. Tumingin siya sa magandang bihis na binata sa tabi niya at nakasimangot na sinabi, Jiro, bakit hindi mo tinutulungan si Elder Ping? Darating na ako. Ang magandang bihis na binata, si Jiro, ay awkward na ngumiti habang naglalakad patungo sa dalaga at sa matanda. Biglang nanlamig ang kanyang mga mata, at naging mabisyo ang kanyang ekspresyon. Oscar! Biglang napasigaw si Jiro, na ikinagulat ng dalaga sa tabi niya. Si Oscar Ping na nakaluhod sa isang tuhod ay likas na itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Jiro na may nagtatakang ekspresyon. Nang makita niya ang isang saber ray na tumatakbo patungo sa kanya sa ilang segundo matapos iangat ni Jiro ang kanyang kamay, nagbago ang kanyang ekspresyon at baka sa kanyang mga mata ang mga bakas ng takot at pagkamadalian. Bagamat siya ay nasa Mastery Saint Rudiment Stage, siya ay kasalukuyang walang kapangyarihan matapos ang pakikipaglaban sa mabangis na hayop. Ang Early Saint Rudiment Stage Martial Cultivator na hindi niya kinatatakutan noon ay umaatake sa kanya sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, at hindi niya ito maiiwasan. Shing! Naputol ang ulo ni Oscar Ping nang lumapag ang saber ray. Gamulong ito sa gilid habang bumubulwak ang dugo mula sa pugot na katawan. Nakakasilaw ang dugong nabahira ng lupa. Maya-maya pa, umagos ang mabahong dugo sa lugar. Jiro, baliw ka. Sa wakas ay nanimbalik ang dalaga, at nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita ang eksenang nasa harapan niya. Ikaw. Pinatay mo talaga si Elder Ping. Tiyak na mamamatay ka. Patay ka. Kahit ang iyong ama ay hindi ka mapoprotektahan sa pagkakataong ito. Hindi ako mapoprotektahan ng aking ama. Ngumiti si Jiro.
Rovilin, mukhang hindi mo alam ang kalagayan mo ngayon. Patay na ang matanda. Sa tingin mo ba mabubuhay ka pa para magkwento? Ikaw. Gusto mo akong patayin. Ang ekspresyon ni Rovilin ay lubhang nagbago. Kung maglakas loob kang patayin ako, ang iyong yiklan ay hindi magkakaroon ng kapayapaan. Kahit napatayin kita, sino ang makakaalam na ginawa ko ito? Ngumisi si Jiro. Nakilala ko kayong dalawa sa paglalakbay ninyo. Sino ang makakaalam na magkasama tayo? Kung mabaygo kang bumalik sa Orleans clan, iisipin nilang pareho kayong namatay sa loob ng Jubilee Mountain Range. Bakit nila ako pinaghihinalaan, Jiro? Namutla si Rovilin nang marinig niya ang mga salita ni Jiro. Natural, alam niyang totoo ang mga salita ni Jiro. Jiro, sa palagay ko ay hindi kita nasaktan. Bakit mo ito ginagawa? Nanginginig ang boses ni Rovilin nang magsalita siya. Siya ang batang miss ng isang malaking clan at ipinanganak na may pilak na kutsara sa kanyang bibig. Kailan pa siya nakatagpo ng ganitong sitwasyon? Siya ay labis na natakot. Bakit ko ginagawa ito? Narinig ni Jiro ang kanyang mga salita. Sa isang mabangis na ekspresyon, sinabi niya, ito ay para makuha ka. Ikaw, na may kapangyarihang Orleans clan, ay hindi kailanman nagseryoso sa akin, Jiro. Mula noong tayo ay maliit hanggang sa lahat tayo ay lumaki, hindi bababa sa 1,000 liham ang isinulat ko sa iyo. Nabasa mo na ba ang alinman sa mga ito? Lagi mo na lang akong minamalas. Nang magsalita si Jiro, unti-unting tumaas ang kanyang boses. Si Rovilin Orleans ay ganap na natulala nang marinig niya ang kanyang mga salita. Hindi niya inaasahan na si Jiro ay magiging napakamalisyoso at mamamatay tao dahil doon. Gaano ba siya kabaliw para magkaroon ng ganoong pag-iisip? For a time, napuno ng takot ang puso niya. Jiro, hindi ganoon. Nabasa ko na ang mga sulat na isinulat mo. Kaya lang hindi ko ugali ang tumugon sa mga liham, pagsisinungaling ni Rovilin sa pagtatangkang pakalmean si Jiro. Hindi mo ba ugali ang tumugon sa mga liham? Tumawa si Jiro. Bahagyang may bahid ng pagkabaliw ang kanyang pagtawa. Paano yung mga liham mula sa Caleb Sito na sinagot mo? Ano iyon? Hanggang ngayon, tinatrato mo pa rin akong tanga na mapaglalaroan mo. Namutla si Rovilin. Hindi niya akalain na alam iyon ni Jiro. Narinig kong pupunta ang Sito clan sa Orleans clan para gumawa ng marriage proposal para pakasalan ka ni Caleb Sito sa lalong madaling panahon. Mukhang pumayag na ang iyong ama. Iniisip ko kung paano kita makukuha. Ang dakila ng Diyos. Sa wakas nabigyan na ako ng pagkakataon. Si Jiro ay dahan-daang naglakad patungo kay Rovilin habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bakas ng kahalayan. Jiro, basta't palayain mo ako, susumpa ako na ilihim ang nangyari dito. Para kay Elder Ping, sasabihin ko na lang na namatay siya sa pagprotekta sa akin. Si Rovilin ay lubos na natakot ngayon. Hindi na kailangan. Kahit na may paraan ako sa iyo at patayin ka, kung ano ang mangyayari ngayon ay hindi lalabas. Hindi ba't palagi kang kumikilos na mataas at makapangyarihan sa harap ko? Ano? Bakit hindi ka na kumikilos ng mataas at makapangyarihan? Sumigaw si Jiro na parang nabaliw. Mabangis ang ekspresyon niya. Sa sandaling ito, nakuha ni Rovilin ang isang daw talisman sa bilis ng kidlat at inihagis ito kay Jiro. Lumitaw. Sumigaw si Rovilin. Kasabay nito, ang isa pang boses na nagsasabing, magpakita. Maririnig din. Nagtapon din si Jiro ng daw talisman na naglabas ng malakas na puwersa. Bumangga ito sa puwersa mula sa anting-anting ni Rovilin, na nagpapawalang bisa sa isa't isa. Parehong two-star offensive daw talismans, walang mas magaling sa isa. Rovilin, tumigil ka na sa pakikibaka. Kung paglingkuran mo ako ng mabuti, baka iiwan kong buo ang bangkay mo pagkatapos kitang patayin. Kung hindi, hiwain kita at aipakin ang bawat bahagi sa ibang mabangis na hayop. Ngumisi ng masama si Jiro. Si Rovilin ay namutla sa sobrang gulat habang nanginginig ang kanyang katawan. Hindi siya nakaimik. Agad na kumilos si Jiro.
Bagamat lumaban si Rovilin, malayo siya sa pagiging kapareha ni Jiro at napasuko sa isang kisap mata. Isa siyang perfection mortal shedding stage martial cultivator. Hindi niya kayang labanan si Jiro na isang early Saint Rudiment stage martial cultivator. Sok. Dapat baluktot ka para gumawa ng ganyan. Nanggagahasain na sana ni Jiro si Rovilin na may desperado na ekspresyon sa kanyang mukha, lumabas si Alvin mula sa anino, nag-click sa kanyang dila. Siya ay hindi kailanman naging isang maingay na tao. Kahit na hindi niya talaga gusto ang ugali ng prinsesa ni Rovilin, ang ugali ni Jiro ay naiinis sa kanya. Hindi niya matiis na makita si Jiro na papunta na siya. Sino te? Ang boses ni Alvin ang naging dahilan ng pagbabago ng ekspresyon ni Jiro. Nagmamadali siyang lumingon at nakita si Alvin sa isang sulyap lang. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Higit sa lahat, naiinis ka sa akin. Malamig na tiningnan ni Alvin si Jiro at sinabing, isang lalaking bumababa sa ganitong estado dahil sa isang babae. Nakakalungkot. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo karapat-dapat kang turuan ako, Jiro. Ngumisi si Jiro habang lumilitaw sa kanyang kamay ang isang saber na kasing ninipis ng pakpak ng cicada. Ang talon ay kumikinang at isang crescent-shaped saber ray ang lumipad patungo kay Alvin. Ang bilis ay napakabilis na imposibleng magbantay laban dito. Si Alvin na nakahanda, gumalaw at nakaiwas sa hugis gasuklay na saber ray. Ito ay dahil din sa casual na pag-atake ni Jiro. Kung umatake siya ng buong lakas, hindi ito maiiwasan ni Alvin ng ganoon kadali. Ano man ang mangyari, si Jiro ay isa pa ring early Saint Rudiment stage martial cultivator. Ang kanyang cultivation base ay 2 antas na mas mataas kaysa kay Alvin. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Nang iwasan ni Alvin ang pag-atake ni Jiro, naging dahilan ito para bitawan ni Jiro si Rovilin. Tumingin siya kay Alvin na may madilim na ekspresyon habang si Rovilin ay mabilis na humingi ng proteksyon kay Alvin at nagtago sa likod niya. Sa kasalukuyan, hindi na siya kasing yabang ng dati. Kung ililigtas mo ako, gagantimpalaan ka ng Orleans clan ng bukas palad. Sa oras na iyon, ano man ang gusto mo, ibibigay ito sa iyo ng Orleans clan hanggat kaya natin, sabi ni Rovilin kay Alvin. Bagamat hindi sinusubukan ni Rovilin na maging mayabang nang sabihin niya iyon, hindi pa rin komportable si Alvin nang marinig niya ito. Gayunpaman, nakagawa siya ng desisyon. Kung bibigyan siya ng pagkakataon, tiyak na sisirain niya ang mga ito. Mamatay. Sumigaw si Jiro sa sandaling ito habang umaatake siya sa bilis ng kidlat. Ang saber na kasing manipis ng pakpak ng cicada ay tumangay kasama ang kanyang Saint Grade Saber Martial Tactic at dumiretso kay Alvin. Ang lakas ng isang early Saint Rudiment stage martial cultivator ay makikita sa sandaling ito. Dapat sabihin na talagang malakas si Jiro. Bukod dito, ang Saint Saber ni Jiro ay may nakasulat na 3 2-star Saint inscriptions. Ito ay tila walang talo. Kung ginamit lang ni Alvin ang Thousand Mass Sword at ang Gargantuan Taishan, alam niyang hindi siya makakapareha ni Jiro. Sa makatuwid, ginamit niya ang lahat ng kanyang ultimate killing moves. Sun Shooting Bow. Pag-synchronize ng body at arrow. Aerolite Strike. Ibinaba ni Alvin ang kanyang arrow, iginuhit ang kanyang pana at mabilis na pinaandar ang 3 3-star Saint inscription sa kanyang Sun Shooting Bow. Halos lahat ng kakayahan niya ay nailabas niya bukod sa Strange Pupil. Shoo! Ang arrow ay bumaril sa kalangitan, patungo sa mga mahahalagang organo ni Jiro. Sobra mo ang pagpapahalaga sa sarili mo. Ngumisi si Jiro at pinitik ang saber na kasing ninipis ng pakpak ng cicada para bumuo ng layer ng depensa sa harap niya. Sa kanyang opinyon, ang isang arrow na nabuo mula sa true energy ng isang mortal shedding stage martial cultivator ay hindi kailanman makakalusot sa kanyang depensa. Gayunpaman, napagtanto niya kung gaano siya walang muwang nang dumating sa kanyang harapan ang palaso na pinaputok ni Alvin. Ang palaso ni Alvin ay tumago sa Saint Saber sa mga kamay ni Jiro at ibinaon ang sarili sa balikat ni Jiro. 1489.
Bagamat nabigla siya sa lakas ng putok ni Alvin, hindi napigilan ni Jiro na mapabuntong hininga nang makita niyang bahagyang lumihis ang palaso at tumama sa kanyang balikat dahil sa kanyang depensa. Gayunpaman, nagbago ang kanyang mukha sa susunod na sandali. Ang kanyang mukha na puno ng takot ay nakatakdang maging huling ekspresyon niya sa buhay. Boom! Kasabay nito, ang arrow na nakapaloob sa balikat ni Jiro ay biglang sumabog at naging madugong ambon ang itaas na bahagi ng katawan niya. Bukod pa riyan, sa loob lang ng 1 minuto ay tuluyan na ring nabura ang ibabang bahagi ng katawan niya. Sa isang kisap lang ng mata, ang katawan ni Jiro ay nilamon ng itim na ambon at tuluyang nawala sa balat ng lupa na parang wala siya roon. Si Rovilin na nagtatago sa likod ni Alvin ay nakatitig sa dilat na pagtataka sa eksenang nasa harapan niya, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Isang taong buhay pa at sumisipa kanina ay tuluyan nang nawala sa kanyang paningin sa tagal ng pagpikit niya. Labis na ikinagulat niya ang eksenang ito. Gayunpaman, si Rovilin ay binata pa rin ng isang malaking angkan pagkatapos ng lahat, mabilis siyang nakabawi mula sa kanyang pagkabigla at nagpasalamat kay Alvin. Salamat sa pagligtas sa akin. Lumingon si Alvin at sumulyap kay Rovilin, ngunit nanatili siyang tahimik. Hanggang ngayon, hindi maganda ang impresyon niya sa babaeng ito. Ang tanging dahilan kung bakit siya lumabas mula sa mga anino ay dahil sa kanyang pagkasuklam sa ugali ni Jiro. Kung hindi muna nilayo ni Jiro na patayin siya, hindi sana siya papatayin ni Alvin. Nang makita ni Rovilin si Alvin na pinupulot ang special rings na naiwan ni Jiro at Oscar na parang isang money grabber at hindi sinasadyang itinago ito sa sarili niyang special ring, hindi niya maiwasang mapasimangot. Iyan ang special ring ng Elder Ping ng Orleans clan, hindi ba? Nagsimulang magsalita si Rovilin, ngunit naputol siya ni Alvin bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Ang special ring na iyon ay trepeo ni Jiro, maaari itong ituring na pag-aari niya. Dahil pinatay ko si Jiro, ang kanyang mga gamit ay natural na mga trepeo ko. Ang mga salita ni Alvin ay nagpagalit kay Rovilin kaya hindi siya makapagsalita. Kapag naiisip niya, parang tama siya. Miss Orleans, kung hindi kita nailigtas, hindi lang magiging akin ang mga bagay na ito, kundi maging akin na rin ang special ring mo, sabi ni Alvin habang malamig na sumulyap kay Rovilin. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na nag-abala pa si Alvin kay Rovilin at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay sa kabilang panig ng Jubilee Mountain Range ng mag-isa. Tungkol sa kabayaran mula sa Orleans clan na ipinangako ni Rovilin, si Alvin ay hindi masyadong interesado rito noon. Sa ugali ni Rovilin, na nakakaalam kung kakagatin niya ang kamay na nagpakain sa kanya pagkarating nila sa Orleans clan. Kanina, naglakas loob si Rovilin na tanungin siya nang mangolekta lang siya ng dapat bayaran. Ginamit pa niya ang Orleans clan para i-pressure siya kapag nagsalita siya. Ganito ba ang karaniwang pakikitungo niya sa kanyang tagapagligtas? Maghintay ka. Agad na nabalisa si Rovilin nang makita niyang iniiwan siya ni Alvin. Sino ang hindi nakakaalam na ang Jubilee Mountain Range ay lubhang mapanganib? Kung nakabangga siya ng mabangis na hayop, sa lakas lang niya, tiyak na mamamatay siya. Agad na naabutan ni Rovilin si Alvin. Hindi nag-abala si Alvin na bigyang pansin si Rovilin at umalis siya ng kusa. Kung hindi dahil kailangan niya maging maingat sa Jubilee Mountain Range, bibilas na sana siya at iniwan siyang mag-isa. Hindi niya talaga ako pinansin. Lumubog ang mukha ni Rovilin nang malaman niyang hindi siya pinapansin ni Alvin. Bilang nag-iisang anak na babae ng clan leader ng Orleans clan, ang second young Miss of Orleans clan, lumaki siya na napapalibutan ng mga lalaki. May isang lalaki ba na hindi humahanga sa kanya nang magkakilala sila? Sa unang pagkakataon, hindi siya pinansin ng isang lalaki na kasing edad niya. Sa ilang sandali, naramdaman ni Rovilin na parang natapakan ni Alvin ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Naroon lamang ang galit sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa umaatres na likod ni Alvin. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman o hamanin si Alvin sa salita kahit na siya ay galit na galit. Naranasan na niya ang kawalan ng puso ni Alvin. Alam niyang isa itong lalaking hindi marunong magtrato ng malambing sa mga babae.
Di ko talaga alam kung totoong lalaki ba siya o hindi. Paano siya naging malamig sa isang magandang babae na tulad ko? Kung alam ni Alvin ang iniisip ni Rovilyn, tiyak na hindi niya mapipigilan ang kanyang pagtawa. Sa kanyang mga kasintahan, sino man sa kanila ay daan-daang at libu-libong beses na mas mahusay kaysa kay Rovilyn. Mortal Shedding Stage Martial Cultivator din siya. Ilang beses na nasaksihan ni Rovilyn ang pag-atake ni Alvin sa kanilang paglalakbay sa panahong iyon, malinaw niyang naramdaman ang aura ng True Energy ni Alvin, at ito ay isang Mortal Shedding Stage True Energy. May kakaibang pagkakaiba sa pagitan ng True Energy ng isang tao sa Saint Rudiment Stage at ng True Energy ng isang tao sa Mortal Shedding Stage Martial Cultivator. Ang pagkakaibang ito ay madaling nakilala ni Rovilyn. Isang Mortal Shedding Stage Martial Cultivator na nagawang tumago sa depensa ni Jiro at mapatay siya sa isang putok lang. Parang hindi ganoon kadali ang Saint Inscription sa kanyang Saint Weapon, naisip ni Rovilyn sa sarili. Nanatili pa rin ang takot sa kanyang puso nang maalala niya ang eksena ng agarang pinatay si Jiro. Ang arrow na ipinutok niya ay tila madaling tumago sa depensa ni Jiro. Sa katunayan, parang hindi man lang ito napigilan. Bilang isang Mortal Shedding Stage Martial Cultivator, imposible para sa kanya na maging napakalakas. Si Rovilyn ay nagtapos sa kanyang sarili. Ito ay dapat ang lakas ng Saint Inscription. Saint Inscription na may napakalakas na kakayahan sa pagtagos, hindi malamang na isa itong 1-star Saint Inscription. Malabong din na 2-star Saint Inscription ito. 3-star Saint Inscription ba ito? Sa lahat ng 3-star Saint Inscriptions, ang Penetration Saint Inscription ay may ganitong eksaktong kakayahan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rovilyn nang maisip niya iyon. 3-star Saint Inscription. Dapat tandaan na kahit ang Orleans clan ay walang higit sa ilang Saint Weapons na may nakasulat na 3-star Saint Inscription, at ang mga iyon ay nasa kamay ng mga gumagawa ng desisyon sa clan. Sino siya? Nang tumingin muli si Rovilyn kay Alvin, kumikinang ang kanyang mga mata. Ang kanyang pinagmulan ay dapat na pambihira. Natatakot ako na kahit si Caleb ay hindi maikukumpara sa kanya. Ang Sito clan ay isang ika-8 rate clan lamang tulad ng Orleans clan. Malamang nagaling siya sa 7th rate force. Nang maisip iyon ni Rovilyn, hindi na niya nakitang hindi kasiya siya si Alvin. Sa katunayan, nagsimula siyang makipag-usap sa kanya. Hindi lang iyon ngunit mabilis din niyang binago ang ugali ng isang maamong ginang. Kung hindi pa nasaksihan ni Alvin ang kayabangan ni Rovilyn, nalinlang sana siya nito. Itong si Rovilyn, bakit siya biglang nagbago? Si Alvin ay lihim na nagbabantay dahil narinig niya ang kasabihang, walang libreng tanghalian. Dapat may iniisip siya. Siyempre. Nang suriin siya ni Rovilyn para sa kanyang pagkakakilanlan, sa wakas ay nahulaan niya ang intensyon nito. Miss Orleans, balita ko malapit ka nang magpakasal sa Sito clan. Mahinang tanong ni Alvin. Iyan ang haka-haka ni Jiro. Ang Caleb ay isang playboy, at hindi ko gusto iyon. Gusto ko ang isang lalaking may integridad, mahina ngunit sinadya ni Rovilyn. Tinitigan niya si Alvin ng makahulugan habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga na nararamdaman ng labis na katha. Ngumisi si Alvin sa kanyang puso. Naturally, hindi siya masyadong naive para maniwala na mahuhulog si Rovilyn sa kanya dahil lang sa nailigtas niya ito. Ang Rovilyn na ito ay hindi isang simpleng tao kung tutuusin. May naisip ba siya? Bahagyang nahulaan ni Alvin ang kanyang intensyon na naging sanhi ng pagtaas ng kanyang pag-aalala laban sa kanya. Ang babaeng ito ay mas matalino pa sa inaakala niya. Alam mo ang pangalan ko, pero hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Mukhang hindi patas, di ba? Nakangiting tanong ni Rovilyn habang nakatingin kay Alvin. Walang hindi patas tungkol dito. Hindi mo sinabi sa akin ang iyong pangalan sa iyong sarili, mahinahong tugon ni Alvin na parang walang makakaapekto sa kanya. Nakaramdam ito ng inis kay Rovilyn, ngunit sinubukan niyang pigilan ang kanyang init ng ulo at pinilit na ngumiti sa kanyang mukha. Habang mas kumilos si Alvin sa ganitong paraan, mas naramdaman niyang hindi simple ang background ni Alvin.
Sana ay maalis ko ang kanyang pagtatangi sa akin habang nasa daan. Sa sandaling nasa kamay ko na siya, magagawa ng aking Orleans clan na makipag-ugnayan sa puwersa sa likod niya. Sa oras na iyon, ang aking angkan ay aakyat sa mas mataas na taas. Nagningning ang mga mata ni Rovilin na tila nakikita na niya ang katayuan ng Orleans clan na tumataas. Ito ay dahil hindi lamang siya gumawa ng sarili niyang haka-haka na si Alvin ay mula sa isang ikapitong antas na puwersa, ngunit siya ay dumating sa conclusion na ang posisyon ni Alvin ay medyo mataas din. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng Saint Weapon na may nakasulat na 3-star Saint inscription gayong nasa mortal shedding stage pa lang siya? Makalipas ang kalahating araw, hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga nang maramdaman niyang nabawasan ang pressure mula sa gravity. Sa wakas, aalis na ako sa impyernong butas na ito. Para kay Alvin, ang Jubilee Mountain Range ay isang butas ng impyerno. Hindi lamang siya dapat magbantay laban sa mga mababanges na hayop sa impyernong butas na ito, ngunit kailangan din niyang harapin si Rovilin na isang napakatusong babae. Kaya naman, nang umalis si Alvin sa Jubilee Mountain Range, humakbang siya sa hangin at lumipad ng walang sinasabi. Hintayin mo ako. Agad na natarante si Rovilin nang iiwan siya ni Alvin. Itinaas niya ang kanyang braso upang kunin ang isang 1-star Divine Strider talisman at sumigaw, lumabas. Para makuha ang bilis ng isang early Saint Rudiment Stage Martial Cultivator. Nakuha niya si Alvin sa isang kisap mata. Oy! Bakit ang bastos mo? Iniwan mo pa ang isang maselang babae na tulad ko mag-isa. Hindi ka ba natatakot na baka may mangyaring masama sa akin? Galit na sabi ni Rovilin kay Alvin bilang resulta ng kanyang kahihiyan. Maselang babae. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Rovilin, hindi niya namamalaya na pinalaki siya nito at ninisyan. Kung si Rovilin ay itinuring na isang maselang babae, kung gayon ay walang anumang maselang babae sa mundong ito. Lumitaw. Si Alvin, na inis ni Rovilin, ay gumamit ng 2-star Divine Strider talisman mula sa spatial ring ng lalaking nakaitim na damit. Nawala siya sa harap ng mga mata ni Rovilin sa isang kisap lang ng mata. Nagalit ito kay Rovilin kaya't patuloy niyang pinapadyak ang kanyang mga paa. Ganun na ba ako nakakainis? Gayunpaman, ito ay nagpapatunay na hindi ako nagkakamali. Siya ay dapat na may lubos na background upang magamit ang isang 2-star Divine Strider talisman ng casual. Maya-maya, nagsimulang ngumiti muli si Rovilin na nakapikit ang mga mata. Isang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Batay sa direksyon na kanyang tinatahak, dapat siyang pumunta sa Han River City, bulong ni Rovilin sa sarili. 1490. Bilang pinakamalaking lungsod sa loob ng lugar na nasa ilalim ng impluwensya ng 9 sect alliances, sakop ng Han River City ang pinakamaraming lupain sa mga lungsod na nakita ni Alvin sa buhay na ito. Ang dahilan kung bakit sinabi niya na ito ang pinakamalaking lungsod na nakita niya sa buhay na ito ay ang mga lungsod sa mundong ito ay hindi maihahambing sa mga lungsod mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang mga lungsod mula sa kanyang nakaraang buhay ay iba sa mga lungsod mula sa buhay na ito. Bagamat magkatulad sila, si Alvin ay nabubuhay sa modernong lipunan noon, isa na walang mga pader ng lungsod at mga partikular na dibisyon. Ang isang lungsod sa isang modernong lipunan ay sumasaklaw sa isang buong lugar at hindi lamang nakatali sa mga pader ng lungsod. Bago pumunta si Alvin malapit sa Han River City, natuklasan niya na parami ng parami ang mga tao sa paligid niya. Sa paghusga sa direksyon kung saan sila patungo, halatang papunta sila sa Han River City. Sa kaalaman ni Alvin, ang Han River City, bilang isa sa mga lungsod sa loob ng lugar na nasa ilalim ng impluwensya ng 9 sect alliances, ay nagtayo rin ng Flight Prohibiting Formation. Ang Flight Prohibiting Formation ng Han River City ay kapareho ng sa City Governor's Estate of the Moon Illumination Sect kung saan ito ay maghihigpit sa mga martial cultivators at Dao cultivators sa ibaba ng Saint Stage sa paglipad. Gayunpaman, ang mga martial cultivators at Dao cultivators sa itaas ng stage ng Saint ay maaaring kontrolin ang hangin at lumipad sa kalooban. Sa makatuwid, nang dumating si Alvin sa labas ng Han River City, maaari lamang siyang maglakad sa Han River City ng masunurin, kasunod ng daloy ng mga tao.
Ang mga kalye sa loob ng Han River City ay mas malawak kaysa sa mga lansangan ng isang ordinaryong lungsod. Ang napakaraming tao ay nagpalawak din ng pananaw ni Alvin. Kung ihahambing ang mga lungsod na napuntahan ko sa Han River City, ang mga kanayunan na bayan ay parang maliliit na nayon. Habang nasa daan, hindi napigilan ni Alvin na ilabas ang kanyang dila habang pinagmamasdan niya ang kamahalan ng Han River City. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan ang layunin ng pagpunta sa Han River City. Pagkatapos niyang makahanap ng matutuluyan, nagsimula siyang sumilip tungkol sa panloob na gawain ng lungsod. Bago siya pumunta sa Han River City, mayroon lamang siyang pangkalahatang pag-unawa sa lugar at hindi masyadong pamilyar sa mga panloob na gawain. Gayunpaman, pinag-uusapan ng pera ang mga tao. Pagkatapos kumain ni Alvin sa isang restaurant at magbigay ng ilang Saint Stones, mas naunawaan niya ang mga ins at out ng Han River City. Ang Han River City ay isang distrito sa ilalim ng karaniwang administrasyon ng Nine Sect Alliances dahil ito ay nakatanggap ng proteksyon mula sa kanila. Higit pa rito, ang punong tanggapan ng Nine Sect Alliances ay nasa loob ng Han River City. Halos lahat ng mga asset at industriya sa Han River City, malaki man o maliit, ay nahahati sa 9 na pinakadakilang sekta ng Nine Sect Alliances. Pagkatapos na gawin iyon, sila ay desentralisado sa ilang lokal na puwersa sa Han River City upang pamahalaan. Ang mga lokal na puwersa ng Han River City ay ika-8 rated na puwersa. Tiyak, ang lakas ng mga 8th rated na puwersa ay hindi maihahambing sa 8th rated na puwersa tulad ng 18 cities na nasa ilalim ng Moon Illumination Sect. Ang 18 lungsod ay halos hindi itinuturing na mga puwersang pangwalo. Sila ay itinuturing na isa dahil lamang sa impluwensya ng Moon Illumination Sect. Sa kabilang banda, ang mga puwersang pangwalong may marka sa Han River City ay may malalim na lakas. Ang mga mas malakas sa mga nasa ika-8 rated na puwersa ay mayroon pang ang ilang powerhouses ng Paramount Saint Rudiment Stage na nagbabantay sa kanila. Ang mas mahina ay magkakaroon din ng ilang powerhouse ng Perfection Saint Rudiment Stage. Ang mga puwersang iyon ay maaaring mga pamilyang angkan o sekta, ngunit lahat sila ay mga lokal na puwersa ng Han River City. Mukhang ang Orleans Clan, ang Sito Clan at ang Yi Clan sa likod ni Jiro ay pawang mga lokal na puwersa ng Han River City. Bukod pa riyan, ang Orleans Clan at ang Sito Clan ang dapat na nangungunang aso samantalang ang Yi Clan ay medyo mas masahol pa. Hindi mahirap para kay Alvin na gumawa ng ganoong haka-haka pagkatapos ng eksenang nasaksihan niya noong nakilala niya si Rovilin at Jiro dati. Bilang karagdagan sa isang tiyak na pag-unawa sa mga lokal na puwersa sa Han River City, nalaman din ni Alvin ang tungkol sa mga lugar na nagbebenta ng inscription pens at iba't ibang mga bihirang materyales. Bukod sa pagpapahinga, may 2 pangunahing layunin ang nagdala sa kanya sa Han River City. Una, gusto niyang bumili ng inscription pen. Pangalawa, sinadya niyang mag-scout ng mas maraming materyales para maibalik ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Nagsimulang magdilim ang langit nang umalis si Alvin sa restaurant at hindi nagtagal ay bumalik siya sa kanyang inn. Matapos niyang maisara ng maayos ang pinto ng kanyang silid, pumasok siya sa 7 Treasures Exquisite Pagoda at nalaman na si Elder Hal ay nagpapahinga sa kanyang isip sa unang antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda na nakapikit. Ilang beses niyang tinawag ang kanyang pangalan, ngunit hindi nag-react si Elder Hal. Mukhang napakabigat para kay Elder Hal ang pagpapanumbalik sa ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, lihim na naisip ni Alvin. Pupunta ako at titingnan ang ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Ang tagal niyang hinintay ang sandaling iyon. Bago siya pumasok sa Jubilee Mountain Range, natanggap niya ang voice transmission ni Elder Hal na nagsasaad na ang ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay ganap na naibalik. Kung hindi dahil sa hindi angkop na kapaligiran, hindi na siya maghihintay na makapasok sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Hindi tumigil si Alvin kahit na naabot niya ang ikalawang antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Nagpatuloy lang siya sa ikatlong antas. Gayunpaman, ilang beses siyang tumingin sa ikalawang antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda bago pumasok sa ikatlong antas. Sa hinaharap, ang lugar na ito ay iiwang walang laman.
Sa isang mas mahusay na kapaligiran sa paglilinang, tiyak na hindi siya mananatili at maglilinang muli sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ang ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Pagkatapos umakyat sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, malinaw na naramdaman ni Alvin ang makapal na Heaven and Earth Spirit Energy sa hangin. Ito ay ganap na hindi maihahambing sa Heaven and Earth Spirit Energy sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ang ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay isang walang laman at maluwang na lugar. Sa gitna mismo ay nakatayo ang isang malaking bato. Ang bato ay nakatayo doon na parang burol na sumasaklaw sa isang lugar na hindi mas malaki kaysa sa sukat ng World Cup football field mula sa nakaraang buhay ni Alvin. Pagkatapos lumipad patungo sa malaking bato, nakita ni Alvin ang isang mahabang sandata na nakatusok sa lupa sa harapan niya. Ito ay isang halberd. Ito ba ang Celestial Supreme Treasure na nabanggit dati ni Elder Hal, ang Astonishing Godly Halberd? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin nang makita niya ang sandata. Ang Astonishing Godly Halberd ay isa sa 7 kayamanan sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Sa mga tuntunin ng pagraranggo, inilagay ito sa itaas ng Jasper Celestial Sword na nasa ikalawang antas. Bagamat alam niyang malamang na hindi niya kayang buhatin ang Astonishing Godly Halberd, sinubukan pa rin ni Alvin. Huminto lamang siya ng buong lakas niya ang kanyang sarili, ngunit nanatiling nakatigil ang Astonishing Godly Halberd. Hindi ko rin alam kung kailan ako makakagamit ng Celestial Supreme Treasure, napabuntong hininga si Alvin na may mapait na ngiti. Sino ang makakaintindi sa kanyang hangarin? Kahit na ang Sun Shooting Bow ay isa ring Celestial Supreme Treasure, isa itong sira kung saan hindi maihahambing ang lakas nito sa pinakamahina sa lahat ng Celestial Supreme Treasure. Samantala, ang Jasper Celestial Sword sa ikalawang antas at ang Astonishing Godly Halberd sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay kumpletong Celestial Supreme Treasure na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Ayon kay Elder Hal, kapag nagamit ko na ang alinman sa 6 na Celestial Supreme Treasure sa loob ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, dapat ay hindi na ako magagapi sa mundong ito. Habang tumatakbo ang mga iniisip ni Alvin, mas naging ansier siya. Gayunpaman, wala siyang magagawa kahit gaano siya kabalisa, masyado siyang mahina para magdala ng Celestial Supreme Treasure. Ito ay kalahating araw sa labas ng mundo ngunit 2 kalahating araw sa loob ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Sapat na ang 2 kalahating araw para patatagin ni Alvin ang kanyang cultivation base sa Paramount Mortal Shedding Stage. Nang ang susunod na pag-ikot ng bukang liwayway ay sumikat sa buong lupain, umalis si Alvin sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Lumabas siya ng kanyang silid at lumabas ng inn pagkatapos niyang maligo ng mainit at magsaya ng kaunti sa sarili niyang oras. Pagkaalis ng inn, pumunta si Alvin para bumili ng inscription pen. Ang mahal talaga nitong inscription pen. Ang isang 3-star inscription pen lang ay talagang nagkakahalaga sa akin ng 100,000 piraso ng grade 7 Saint Stones. Matapos niyang makuha ang inscription pen, hindi napigilan ni Alvin na hilahin ang mukha. Matapos bilhin ang inscription pen, pumunta siya sa pinakamalaking palengke sa Han River City at doon nagpalipos ng isang buong araw. Nakakalungkot na hindi pa gumaling si Elder Hal. Kung hindi, makikita niya na kung may iba pang materyales na makakatulong upang maibalik ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Gayunpaman, hindi tulad ni Alvin na hindi umani ng anumang gantimpala para sa buong araw. Nakahanap siya ng 2 materyales na kailangan para maibalik ang Seven Treasures Exquisite Pagoda gaya ng hiniling ni Elder Hal. Kinagabihan ng araw ding iyon, may naghihintay na sa kanya sa inn pagdating niya. Young Master, ako ang tagapangasiwa ng Orleans Clan. Iniimbitahan ka ng aming clan leader na pumunta. Ang tao ay isang matandang lalaki. Nagtaas ng kilay si Alvin. May pahiwatig siya na ang lakas ng matanda ay hindi mas mahina kaysa sa sinuman sa mga deacon sa labas ng korte ng Moon Illumination Sect. Sa pangkalahatan, ang mga deacon sa labas ng korte ng Moon Illumination Sect ay nasa Mastery Saint Rudiment Stage. Maliit na bahagi lamang sa kanila ang nasa Intermediate Saint Rudiment Stage.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.